Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa ligong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Palm Sunday o yung Linggo ng Palaspas at Salvation of Humanity on Jesus Christ Crucifixion. So, ngayon ibabasahin ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Bagong Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, Talata 13 hanggang 15. Ito po yung mensahe. Kumuha sila ng mga palapang palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin, at ganito ang kanilang sigaw: Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan niya. Sinakyan na ito gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Sayon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Patuloy po natin sa kay Apostol Mateo, Kabanata 16, Talatang 21. Ito po ang mensahe. Mula noon ay pinalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda, ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 14, talatang 60 hanggang 65. Ito po ang mensahe. Tumindig ang pinakapulong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit di umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, hindi kaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapulong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ng Panginoong Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya ay dumarating nasa alapaap ng langit. Winak na pinagpulong sa saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ang mga saksi, kayo na ang nakarinig sa kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasyon nyo? Ang hatol nila ay kamatayan. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 14, talatang 6 po hanggang 65. At niluran siya ng ilan, pinilingan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo, at pinagkasamal siya ng mga bantay. Patuloy ko po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 15, talatang 16 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Si Jesus ay dinala ng mga kawal sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matirik at ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila ay patuyang nagpugay at bumati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinaghampas nito ng tambo sa ulo, pinagluluran at palibak ng niluhod-ludan. At matapos kutyain siya ay
Inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas yung pangipako sa krus. Pagpatuloy po natin, kay Apostol San Juan, Kabanata 11, talatang 16 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya ng pasan ng kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo. Sabi ng Hebreo ay Golgotha. Pagdating doon siya, ipinako nila sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 23, talatang 44 hanggang 46. Ito po ang mensahe. Na ikakalabindalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala na liwanag ang araw at nawahak sa gitna ang tabing ng templo. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo ipagbibilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at Panginoong Kristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoong Kristo, at ngayon ay ating pong pinaliwanag sa inyo ang mga mensahe mula sa tema na Palm Sunday o Holy Week Palm Sunday, Salvation of Humanity on Jesus Christ Crucifixion. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ang kanilang habag at pag-ibig sa sangkatauhan, na binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbagong buhay at pagsisihan natin yung ating mga kasalanan upang tayo ay makisa sa paghahari at itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos ng kalwalhatian para sa lahat. Mula sa isinagawa ng ating banal na Panginoon Kristo na pagsasakripisyo sa krus, o kanyang binigay ang kanyang buhay para dito na tayo ay kinakailangan upang tayo mapatawad ng ating banal na Panginoon Diyos, kinakailangan niya magbubulong dugo, sapagkat kung hindi siya magbubulong dugo, hindi tayo mapapatawad. So yung dugo niya ang kabayaran sa pagkapatawad ng kasalanan ng lahat. So ngayon ay sinakripisyo niya, nagsakripisyo siya para mapatawad tayo ng banal na Panginoon at para kahabangan. Ganoon din niya tayo kamahal. So ngayon ibinibigay sa kanya ng Diyos yung paghahari para adyaan at ang pagpapatawad niya na siya ang Misaya at tayo ay salba. So dapat nating tayong lahat ay dapat ay yakapin at tanggapin ang kanyang ginawang ito para tayo ay mapatawad sa ating pagkakasala at makisa sa paghahari ng Panginoon Diyos at magkaroon ng kaligtasang espiritual. Tayo manampalataya dapat sa Panginoon Kristo, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So pailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, sapagkat nasa Kanya yung kapatawaran. So kailangan matanggap natin at kilalanin natin ang Panginoon Kristo at ang Kanyang pagpapatawad sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya. So kapag ito ay kinilala natin na tayo ay pinatatawad ng ating banal na Panginoon Kristo at tayo magsisisi sa ating pagkakasala, tayo ay magkakaroon ng pag-asa na magkaroon ng bagong buhay o makisa sa buhay na walang hanggan. So kaya dapat pinababatid ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo na pag-isihan yung pagkakasala natin at itong kanyang pagsasakripisyo ito ating dapat na palaging isa puso, isa buhay, na tayo ay magsisi sa ating nagiging pagkakasala. Pangalawa, tayo ay magkaroon ng matibay na pagsandig o matibay na pananampalataya sa Panginoon Diyos, kagaya ng Panginoon Kristo, para tayo ay hindi magkasala at para tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. So yan ang dapat na gawin natin. Kaya napakabigat ng paghihirap na ginawa ng Panginoon Kristo. Siya ay binastos, siya ay niluran, lahat ng mga kasamaan, kalimonyohan ginawa sa kanya, at hanggang sa ipako ng asyak Diyos. Nung siya ay namatay na, siniguro pa siya, sinaksak pa siya doon sa tagiliran. So ganun kabigat ang ginawa sa kanya. Sobrang pambabastos, sobrang pang-alimura ang ginawa sa kanya, at pananakit ang ginawa sa Panginoon. So kumbaga sa ating bagong panahon, matinding human rights violation ang ginawa sa kanya,
na siya ay set up na ganun. Hindi siya pininiwalaan niya kasi kumbaga man mga panahon doon ang kaso niya ay siya ay blasphemy. So yung kapag nag-blasphemy ka, ang kanilang parusa kamatayang spiritual. So yun ang kanyang parusahan. So ngayon ay hindi naman siya maparusahan noon ni Pilato sapagkat siya ay wala siya nakikita kasalanan doon sa batas nila. Kaya ang problema, nagkakagulo yung tao at gusto siyang patayin. So ngayon ay pinamili siya kung alin yung palalayain mula doon sa bihag noon na kung saan may pista noon, pista. So ang pinalaya yung si Barabas na rebelde, siya naman ang binigay ngayon siya dun sa mga gusto magpapako sa kanya ng taong bayan. So nagugas kamay si Pilato. So napakabigat ng nangyari sa kanya na siya ay pinagpasan ng krus, binastos, nilahat, pinagpalo-palo ng tambok, tinorture siya, pinahagupit siya nung panahon noon, ninahagupit yung mga ipapako hanggang sa ipako sa krus niya. At ganun kabigat yung sakripisyo na ginawa niya para sa pagpatawad sa kanya. So kailangan na ginawa niya kailangan na mangyari yon para mapatawad. Hindi ko pwedeng hindi mangyari. At saka pinapakita ng Panginoon sa Kristo rito kung paano niya gapiin yung kamatayan para ipakita sa ating lahat na tayo ay mayroong spiritual na buhay. Tayo ay muling niyang bubuhayin pagdating ng takdang panahon. At pinakita nga na hanggang sa siya ay muling mabuhay at hanggang sa pag-iinsa natin. So yan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo na tayo ay maasa pagdating ng takdang panahon tayo ay muling bubuhayin kung hindi sa panahon ngayon darating ang Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung sa panahon ngayon darating ang Panginoon Jesucristo ay hindi lamang tayo kundi tayo ay hindi na makararanas pa ng kamatayan kung tayo may kaligtasang spiritual. Na-transform na tayo ng parang anghel o parang sa katatayuan ng ating banal na Panginoon Diyos na spirit, gagawin niya tayong espiritu na panlangit. O katawang panlangit o spirit na ganun kaya transform na gabilis pagdating ng takdang panahon. At hindi ka na makararanas ng kamatayan. But kung ikaw ay nakaranas ng spoiler sa panahon ito, pagdating ng takdang panahon, bubuhayin ka at ikaw ay makakasama niya sa takdang panahon. Yung katawan lupa mo, yung espiritu mo, pagsasamahin muli hanggang sa maging isang buong espiritu na panlangit o panlangit. So ganun mangyayari yung ating entity pagdating ng takdang panahon. Kaya yun yung pinakikita ng Panginoon Jesucristo na tayo ay muling bubuhay pagdating ng takdang panahon at mayroon tayong spiritual na pamumuhay pagdating ng takdang panahon. At yan yung ating paniniwala. At siya ay magbabalik nga sa takdang panahon. So, ganyan yung ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay binigyan ng pagkakataon para makapagbago at makapagsisi sa ating mga pagkakasala. Sapagkat napakahalaga ang pagsisisi sapagkat ang tao ay nagiging marupok, nagkakamali. So, kasi kinakailangan tayo ay mamuhay ng banal. Kaya ang gusto ng Panginoon na iniaral ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo na dapat mamuhay tayo ng banal. Kung hindi tayo mamuhay ng banal, hindi tayo makapapasok ng karya ng Diyos. Kung bagaman, hindi tayo maliligtas kung hindi tayo susunod sa mabuting balita. Yung pagsunod sa mabuting balita, yan ay pamumuhay spiritual, pamumuhay banal. Kung saan, ngayon pa lamang tayo dapat tayo namumuhay ng maka-spiritual. Hindi makalaman, hindi makamaterial na bagay. So, spiritual tayo dapat tayo. Yung secondary, yung mga bagay sa paligid natin, ito ay secondary na katutulong lamang doon sa katawang lupa natin para tayo ay madugtungan yung ating buhay. But definitely, we have to live within all that thing on a spiritual life na tayo ay dapat yung mga bagay na ginagamit natin yan sa magagandang mga bagay yan. Tayo ay may pagmamahal sa kapwa, malasakit, ganoong mga bagay tayo ay iba yung kabutihan at matuwid na pamumuhay ang dapat natin tuwid yan. So yun, sana ay kayo ay nagabayan naman ng Bible promotion sa inyong spiritual pamumuhay at inyong gunitain at inyong palagi sa puso ang paghihirap, sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo para tayo ay
papatawad ng ating banal na o papapatawad ng ating banal na Panginoon Diyos sa pananampalataya natin sa kinakailangan tayo muna ay magsisi para sa pagbabagong buhay na makaisa sa pag-aari ng ating banal na Panginoon. So mamumuhay tayo ng may pagsisisi at mamumuhay tayo ng may kabanalan na ialin natin yung sarili na mamuhay tayo ng banal at pagsisihan natin kung tayo nagkakasala. Hindi natin ang kapatawaran yung ating pasalamat at pagpatawad ng Panginoon Yesu Cristo. So yun. So sana ay nagabay namin kayo at kayo ay magkaroon ng malaking pagkasa sa inyong kaligtasang spiritual. At muli tayo sana ay patuloy na gabayan ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay ating mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Dalangin natin sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, gabayan tayo ng kanyang iba't ibang mga pagpapala, himala, kaliwanagan mula sa Banal na Santa Maria at iba't ibang mga paghimala ng kanyang kaliwanagan at kayo ay magabayan, mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual at kayo ay magkaroon ng iba yung kalakasan at iba yung pag-asa para talimain ang mabuting balita sa gabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang Panginoon. Even though hindi man tayo gabayan sa panahon ito ng paghimalang iyon, marami pa rin gabay ng mga paghimala sa ating Banal na Panginoon. Simula sa pang-araw-araw na pamumuhay hindi lamang sa pag-aaparisyon o mga ganyan mga himala, mga kaliwanagan. Maraming paghimala na ginagabay sa atin ng ating Banal na Panginoon Diyos. Sa pang-araw-araw natin kinakain, buhay, yan, iba't ibang mga bagay. Nalalagpasan natin ang mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, ay makikita natin ang pagpapalang niya ng ating Banal na Panginoon Diyos. Yan. At adus interperpetuity, patuloy na tayo magkaisa sa ating mga reliyon. Maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at magkaisa tayo sa interperpetuity at unawain natin ang mga reliyon. Maggabay tayo ng kapayapaan, pagtutulungan, pagkakaisa ng sangkatauhan. Iwasan yung nilwaan, sigalutan, labanan. Nawi sa karasan, digmaan. At doon sa CBCP and Vatican Church, tuloy yung maliwanagan ni Banal Santa Maria at kayo ay patuloy na pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, yung mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sa ating pagbabahagi ng Bible Lives Promotions ay patuloy tayong umaasa ng gabay ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at mula sa gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria na tayo gabayan sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita na kanyang inihayag. At kayo ay mapagbuklod sa pananampalataya. Yan. Diyos mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan, mamahala kayo na matuwid, mabuting pamahala at patas ng justisya at may tugunin nyo yung karapatan. Muli ay Happy Holy Week sa inyo lahat na pinagdiriwang ng Simbahang Katoliko taon-taon sa mga panahong ito. So Happy Holy Week ngayong darating na mula ngayon, Happy Palm Sunday and Happy Holy Week. Mula bukas, Lunes Santo hanggang Biyernes Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. So yun, sana ay kayo ay makiisa dito sa ating pagdiriwang na sa mga mananampalatayang Kristiyano. Huwag niyo kalimutan na makiisa sa pagdalo at pakikisa sa pagunitang ito natin taon-taon ng Semana Santa. Doon sa mga non-Catholic religion, ibang reliyon na Kristiyano at iba't ibang reliyon, sana makiisa kayo sa pinagdiriwang nito ng pagunitang ito ng Simbahang Katoliko sa pagpapatawad sa atin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa sangkatauhan at pagkakataon na tayo ay makapagbago kung tayo man ay nagkakasala sa ating panahon ito at sa ating mamuhay na pinaganoon sa bawat. So sana na makiisa kayo sa pagunita nito at malaman ninyo yung ginawa ng Panginoon sa Kristo na sakripisyo at ang pananampalatayang Kristiyano sa pakiisa rito. So sana kayo ay makisa sa at makisa at mapagkaisa kayo sa ginawang ito na sakripisyo ng Panginoon sa Kristo para sa ating kaligtasan. So makisa kayo rito at tayo ay magkaisa rito. Yan. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.